Kung may 10K ka lang at gusto mong siguraduhin na bawat pisong ilalabas mo may kapalit na performance, style at quality pero hindi mo pa rin alam kung anong phone ang talagang sulit, panoorin mo to. Gusto mo ng device na hindi lang pang scroll sa social media kundi smooth din sa games, malinaw ang camera, matibay ang battery at paghawak mo ramdam mong premium kahit abot kaya lang ang presyo. Baka eto na yung phone na hinahanap mo, halos balance sa lahat ng aspeto. Sulit sa presyo at siguradong di mo pagsisisihan sa 10K na budget mo. Unahin natin sa display kasi sa phone unang nakikita mo lagi yung screen. May 6.67-inch Full HD Plus AMOLED display ito at kahit hindi siya pinaka-premium sa market, above average na agad ang quality. Meaning maliwanag, malinaw at vibrant ang colors. Kapag nanood ka ng movies dito o YouTube, mapapansin mo yung depth ng kulay at contrast. HDR10 Plus pa siya kaya yung mga HDR ready na videos makikita mo talaga yung details. Sa sharpness may 395 ppi kaya halos hindi mo na makikita yung pixels. Pagdating sa text, icons at kahit gaming graphics, malinis ang view. Smooth din lalo na sa scrolling kasi may 120Hz refresh rate. Para sa akin, ito pa rin yung pinaka sweet spot ng refresh rate. Kaya kahit may mga naglalabasan na 144Hz, hindi mo naman talaga mapapansin yung pinagkaiba nilang dalawa. Yung 120, saktong-sakto na yan sa pag-scroll sa TikTok o Instagram mo. Walang lag, walang stutter, smooth lang. Sa brightness naman, kayang-kaya din sa outdoor use with 2100 nits. Sa madaling salita, kahit maliwanag ang araw, visible pa rin ang screen. At syempre, may Gorilla Glass 5 kaya hindi agad magagasgas kapag ka nilagay mo sa bulsa o bag. Meron ka ng extra protection sa display. Kaya para sa isang budget phone, sobrang solid nito. Punta tayo sa performance. Dito kasi lumalabas yung totoong value ng smartphone na to dahil merong D7025 Ultra chipset. Imagine mo, around 10K meron ka ng 5G connectivity kaya hindi lang mabilis sa apps kundi future ready pa. So on Antutu score na around 484K, ibig sabihin kaya nitong i-handle lahat ng daily apps mo kahit maraming apps ang bukas ng sabay-sabay. Dahil din yan sa 8GB RAM at 256GB UFS storage. By the way, expandable pa hanggang 1TB. Kaya kung mahilig ka mag-save ng movies, videos at photo, wala nang problema. At sa panahon ngayon, sobrang hirap nang maghanap ng meron pang mga micro SD card slot unless ibababa mo yung budget mo sa 8K hanggang 5K. Ang problema lang sa ganyang budget, halos hindi na talaga balanse yung specs ng smartphone. Naka Android 14 out of the box at may 2 major upgrades pa. Kaya kahit bibilin mo pa lang ngayon, hindi ka outdated dahil hanggang Android 16. Napakahalaga rin kasi ng mga OS upgrades dahil pagka hindi na updated ang smartphone mo, especially yung OS, dyan na nagsisimulang bumagal yung smartphone dahil yung mga apps na ginagamit mo kadalasan hindi na optimize para sa ganyang version ng OS. Ngayon, pag-usapan natin ang gaming. Kung mahilig ka sa mobile games, dito mo talaga mararamdaman ang power ng phone. Sa COD Mobile, high graphics at max frame rate. Ramdam mo na walang delay. Kahit sabay-sabay na explosion, hindi bumabagal at consistent ang frame rate. Sa Mobile Legends naman, graphics ultra, frame rate naka-super. At kahit sa rank match na puno ng animations, walang hiccups. Kahit intensive ang laro, ramdam mo na kayang-kaya ng device mo. Sa Honor of Kings, smooth din ang performance. Kahit maraming hero at effects, hindi mo kailangang i-lower ang graphics. Ang pinakaastig sa presyo nito, kaya mo talagang ma-explore ang iba't ibang games. Kaya hindi ka limitado sa light casual games lang. Kahit heavy titles, kayang-kaya niya basta timplahin mo yung graphics at refresh rate. May 50 megapixel main camera with OIS. Tama, OIS sa budget phone. Para sa mga hindi nakakaalam, ang OIS o Optical Image Stabilization ang nag-aayos ng slight handshake sa photos at videos. Sa madaling salita, kahit medyo shaky ang kamay mo, hindi nagiging blurry ang shots. Isa pa sa kinaganda ng camera nito, meron tong 1.5 aperture. Kaya mas malaki ang lens opening, kaya mas maraming light ang pumapasok. Ang resulta nito, mas malinaw ang
low light shots. Imagine mo, pag nagsushoot ka sa gabi, hindi mo kailangan mag-flash palagi kasi mas maganda pa din ang natural light. Yung front camera naman, 20 megapixel, sharp at clear, perfect for selfies of video calls. Battery wise, solid din, 5110 mAh, kaya buong araw sa average usage. At may 45 watts fast charging din. May mga dagdag features din tulad ng IP64 dust and splash resistance. Kaya kahit konting ulan o accidental spill, safe pa rin. Idagdag pa natin yung 3.5mm audio jack. Marami na ngayong phones ang wala nito pero dito meron pa rin at may under display fingerprint sensor. Pero syempre wala namang perpektong smartphone lalo na sa 10K. Wala tong ultra wide at 1080p lang ang video pero sa mga highlights na nabanggit natin sobrang sulit pa rin. Ang combination ng display, performance, battery, camera at features balance na balance. Hindi naman sobra-sobra pero hindi rin naman kulang. Ramdam mo ang value sa bawat aspeto ng phone. Parang all-around performer. Hindi lang pang gaming, hindi lang pang social media, kundi lahat. Tapos yung dual stereo speakers with Dolby Atmos, iba rin ang experience kapag manonood ng movies o nag-stream ng YouTube. Malinaw ang tunog, may depth at immersive kahit walang headphones. Para sa may hilig sa content consumption, panalo to. Yung combination ng features na to sa price range niya sobrang sulit. At yung mga bagay na hindi mo makikita sa iba sa 10K nandito na. Tulad na lang ng 5G, OIS, Dolby Atmos, HDR10+, high brightness, 120Hz display at IP64 rating. Kaya para sa mga budget conscious pero gusto ng solid device, dito mo makikita na sulit ang pera mo. So kung naghahanap ka ng budget phone na may balanced display, solid performance, smooth gaming, stable camera, good battery life at extra features na hindi common sa 10K, ito ang perfect choice mo, ang Poco M7 Pro 5G. Although meron ding Nubia Neo 3 5G, hindi siya para sa lahat. Una kasi medyo robotic ang design niya. Parang hindi swak sa taste ng karamihan, lalo na kung gagamitin mo sa office o professional setting. Kung tito ka na kagaya ko o gusto mo lang ng classy at clean na phone, mukha kasi siyang pambata o sobrang futuristic para sa'yo. Tapos yung camera hindi rin kasing solid kumpara dito. Para sa akin ang makakatalo dito ay hintayin mong mag-sale yung Poco X7 or yung Camon 40 Pro. Yung dalawang smartphone kasi na yan talagang lamang sa lahat ng specs. Kung magka-Camon 40 ka naman o Infinix Note 50, oo, may OIS din sila sa camera. Pero yun nga lang, hindi sila 5G. Ikaw boss, gusto kong marinig sa'yo, alin sa features ng phone ang paborito mo? Camera ba, gaming o battery? Paki-comment sa baba at kung gusto mo pang makakita ng ganitong reviews, i-like mo na tong video at mag-subscribe ka na para lagi kang updated. Nilagay ko na rin sa description ang official links kung saan mo ito mabibili. Meron din kaming exclusive FB group na smartphone tips kung saan personal ka naming tutulungan pumili ng best smartphone for your budget.